Mura ba kayo mga solid subscribers? So ngayon, manonood tayo na itong videos ni Miss O, no? Syempre, updates to sa SB19 sa ating mahaliman, no? So actually, I just came across with this video, no? Itong kita ang ebidensya sa old videos ni Ken, no? Nakahalungkat. Hindi ko talaga alam, to be honest, hindi ko alam kung ano meron dito, no? Pero panoorin natin to, sabay-sabay tayo mag-wonder kung ano meron dito, no? So ayoko na patagalin pa. So without further ado, let's all watch this. Hey! Kita ang ebidensya sa old videos ni Ken na nahalungkat. Remember when sinabi ng kaibigan ni Ken na kahit noon pa man, bago pa ito maging SB19 member, ay may mga fans na ito lalo na sa CDO at talagang tinitilian na. Oh my God, you know what? Even in different school, maraming nagkakagusto kay Ken because nag-dance cover kasi siya before and then napaperform siya in different malls here in Cagayan de Oro City. So, yung pangalan niya na-establish talaga and he is known here in Cagayan de Oro as Kyun. At ebidensya dyan, etong mga old videos ni Ken kasama ang kanyang old dance group. Narito. Grabe, igop na talaga si si Ken dati pa. Hey, let's go, windmill. Yeah. Windmill flare lang pala yung flare. Ay, hindi, windmill nata. Windmill yun. So hindi mo kasi matatanggi talaga si Ken. Si Ken kasi yung dagdag mo na yung yung appearance niya, yung alam niya igop or baliktarin niya pogi, no. Pagka-igop ni Ken, talagang tapos yung charisma niya kung paano siya lumapit sa mga tao, kung paano niya i-present yung sarili niya, talaga napaka-misteryoso niya, no? And actually para sa akin ang pinaka nagustuhan ko kay Ken is yung yung mata niya. Nagugustuhan ko kay mata ni Ken talaga, ang angas tingnan kay Ken ng mata niya, no? Parang matapang na hindi mo maintindihan. Hindi ko alam kung paano ko siya i-describe, Basta ganun ko ma-describe yung mata ni Ken. Pero ang isa sa mga traits ni Ken para sa akin is yung talent niya talaga. No? So, yung nakita ko yung windmill niya, hindi pa naman ganun ka-polish, pero mahirap yun, di ba? Kahit ako, hindi ko kayang gawin ng windmill or hindi ko alam kung windmill yun or flare, no? Hindi ko alam yun, no? Basta yun. Mahirap ma-achieve yun, no? Kahit yung ganun lang, no? Tapos yung nag-backflip pa si Ken, no? And yan, napaka-talented talaga ni Ken. Talagang inaral niya talaga lahat, no? Kaya hindi mo matatanggi talaga kung ba't gano'ng kasikat talaga si Ken, no? And ayan. Actually, kung ano yung mukha ni Ken noon, gano'n pa rin siya ngayon, Parang immortal tong taong to. And masabi ko, no, siguro nadagdag lang kay Ken is yung mas nagkaroon siya ng freedom na ipakita kung ano siya, no? Like yung fashion niya, talaga nagagawa niya talaga as in, no? So, yan yung nagustuhan ko kay Ken, no? Yan yung other side ni Ken. So, tara, nood ba tayo? Gento! SB19 Gento charts in 4 countries, 12 cities outside Philippines. It is already October and yet SB19's Gento remain unstoppable at patuloy pa rin talaga ang pamamayagpag. Yes, as of October 3, SB19's Gento is currently charting on Shazam, top 200 songs in 12 cities in 4 different countries, 7 cities in China, 2 cities in Japan, 2 in Taiwan, and 1 in Mexico. And it looks like madadagdagan pa ito ng mga bansa as days go by dahil sa patuloy na paglalakbay ng Gento in different parts of the world. And of course, lalo na kung magsisimula na ang Asia Pagtatag World Tour ng SB19. Grabe yung Gento, no? Yung talagang naabot ng naabot ng kantang Gento, no? Grabe lang talaga. Siyempre, idagdag mo pa yung sayaw nila talaga sa inyo. Yun talaga yung nagpaputok doon, which is yung sayaw nila talaga, yung dance challenge nila, yung dance craze nila. No? Talaga yung nagpaputok doon, yung chorus part nila na Gento, ng steps. Pero kasi, hindi lang naman siya doon na nabubuo yung Gento, Nabubuo rin yun sa, sa kanta rin mismo, no? And melody, and then yung dating din talaga ng ating mahalima, no? Kaya, hindi mo matatanggi talaga kung sobrang dami tumatangkilik sa kanila talaga. No? And shoutout siyempre kay Sir J, no? Siya yung nag-choreograph. Sir J of XB Gensa, no? Siya yung nag-choreograph niya, no? Wow, grabe ang ating mahalima. Hindi mo na matatawaran talaga mga achievements. Let's go. Indonesia wants to be part of SB19 Asia Pagtatag World Tour. Yes, you heard it right. The producers of Dubai SB19 Pagtatag World Tour has officially announced the sold out of SBIP and VIP tickets. Wow! The remaining available tickets are in gold, mezzanine, and balcony tiers.
And this will happen on November 24 at Sheikh Rashid Auditorium, IHS. On the other hand, Indonesian fans are praying for an SB19 concert. Although the boys will be on the said country for the Round Festival, still the fans are hoping for a Pagtatag concert. Even Sony Music Indonesia agrees as well. And Pagtatag World Tour in Indonesia, as well as in other countries like Japan, is very much possible. Let us just wait for more additional updates, as SB19 had said in their latest live. So ayun na yun, grabe talaga yung ano, no. So ito yung nakakatuwa, no, kasi mismong mga fans na ng ibang bansa yung nagre-request na, no. Ito yung maganda kasi correct me if I'm wrong lang, no. Nung SB19 time, no, tingin ko yung time na yun is yung nagre-request pa lang nun is hindi nagre-request, siguro yung SB19 pala yung nagka-plano mag-live dyan dito sa lugar na to. Kunyari ang SB19 magka-plano sila mag-live dito sa lugar na to or ganun, no. Pero this time around, no, nakikita mo ito, Indonesia wants to be part of SB19 Asia Pagtatag World Tour. Dito makikita talaga na, alam mo yun, ini-invite na talaga sila. Na, although na alam ko ini-invite na talaga sila. Pero, ito, bansa na mismo yung nag-i-invite talaga sa kanila na mag-perform sila rito. No? Kaya, sobrang nakakatuwa lang yung ganito kasi, yun nga, tulad na sabi ko palagi, no, yung reach ng SB19 lumalawak na talaga. No? So, I think pag nagkaroon pa ulit ng isa pa tong kanta talaga na sobrang puputok, like, ito, yung parang kasing putok talaga ng Gento, naku, sobrang makikilala na to. Kasi nung sa mapa, ang dami niya nang na-reach eh. Although na alam natin, yung ibang kanta rin ng SB19 napaka-solid. Pero iba kasi yung naging, reach talaga nung yung mga naabot na tao nung mapa, no. Ayun, nakita natin yung kung gaano siya lumaganap talaga, no. Tapos itong Gento, ibang level talaga as in yung pag-abot nito or pag-reach nito sa mga tao, no. Kaya sobrang nakakaano siya. So, eto sinasabi ko sa iyo, pag nagkaroon pa ng isang kanta ulit ng SB19 na sobrang puputok talaga worldwide, no. Wow, sasabog utak ko and dun ko masasabi talaga na eto na, at ang SB19 talagang trendsetter talaga sila as in, no. Talagang eto na yung mukha ng P-pop, sila na talaga naging mukha ng P-pop, sila na yung parang nagiging natin unti-unti parang doon na magta-transition yung music natin, no, hanggang sa ang ibang bansa is gayain ng P-pop, tapos yung ibang mga ating mga kababayan is tangkilikin na talaga ang P-pop music, no. Sa ngayon kasi marami pa actually ako, to be honest with you, kunyari ako, may mga ka-office mate ako. Pag nagpapatugtog, kasi ako may speaker ako, no. Although na hindi pwedeng malakas talaga na sa office, no, pag nagpapatugtog ka, no. Pero pag naririnig nila yung kanta ko, alam mo yun, parang, ano ba to? Kunyari, nagpatugtog ako ng Bazinga. So, ayun, tapos biglang may isang ka-office mate, sinabi niya, no, uy, lagi yung pinapatugtog yan, sino ba yan? Tapos sabi niya, SB19, no. So, doon na makikita talaga or malaman na hindi pa talaga ganun kaano ang SB19, no. I mean, hindi SB19 pero yung P-pop music, no. Pero sooner or later talaga, believe me, no, darating yung time na kahit sino, kahit nanay nyo, tatay nyo, anak nyo, lola nyo, pamangkin nyo, tito nyo, tita nyo, aso nyo, makikilala ng SB19, no. Marinig mo lang talaga yung SB19, no. Actually, yung mapa, ayun, ito isang beses yung mapa, narinig ko yung driver ng company namin kumakanta, la chara chara, Latsara, gumaganon siya, no? So, yun, alam niya yung kanta, pero hindi niya pa alam yung SB19. Tanong ko sa kanya, uy, ano yan, mapa yan, gawin ako sa kanya, no? Tapos, anong mapa? Tapos, yan, yung kinakata, mapa yan, SB19, gawin ako sa kanya. Tapos, sabi niya, alam ko lang, hindi ko alam yun, basta narinig ko lang yun, gumaganon siya, no? So, yung music, no? So, darating din yung time, may kilala yung SB19 sa buong Pilipinas, no? Like, magiging ano yan, no? Yung mga kilalang artist na sa ating bansa, no? Like, kunyari, sa ibang bansa is Backstreet Boys, yung mga ganun dating so, let's go. So ayan, kung may request pa yan, comment double message ako sa aking Facebook page na Point of Bed. So DC Point of Bed signing out. Peace! Let's cheat!